Si Scotty nga ba ang pag-asa at magsasalba sa Gilas Pilipinas? So balik na nga si Scotty sa ating national team matapos itong makarecover sa kanyang left hamstring injury. Last window nga lang ay nag-struggle talaga ng malala ang Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia. Hindi nila magawang maitawid ng maayos yung bola, hindi rin nila may execute ng maayos ang kanilang opensa nang dahil yan sa kanilang kakulangan sa guard position. At ang trabaho nga na yan ay kay Scotty Thompson. Pero dahil tinamaan ito ng injury ay talagang naramdaman ng Gilas Pilipinas ang kanyang pagkawala. Kaya naman, ngayong balik na sa Gilas si Scotty ay ito na ba ang sagot at pag-asa ng Gilas Pilipinas? Ngayong alanganin sila ngayong window? Para sa akin mga chong, malaking tulong si Scotty sa ating national team para mapatakbo ng maayos ang kanilang triangle offense. Kung meron kasing player ngayon ang Gilas Pilipinas na mas nakakaalam ng sistema ni Coach Tim Cone, yon ay si Scotty Thompson. Kaya naman, possible talaga na mas gumanda yung flow ng kanilang opensa sa pagbabalik ni Scotty sa ating national team. Nung wala si Scotty, ay grabe yung naging adjustment ng Gilas Pilipinas. At isa sa pinaka naapektuhan ay si Dwight Ramos. Imbes na makapag-focus na lang sa opensa ay napilitan itong mag-adjust para mag-facilitate ng kanilang opensa. Kaya naman talagang na-compromise ang Gilas Pilipinas dahil sa pagkawala ni Scotty. Ayon naman mismo kay Scotty, sa kanyang naging latest interview ay sobrang honored at blessed nga daw nito na muling makasama sa Gilas Pilipinas. At as long as healthy daw si Scotty, hindi daw ito tatanggi para sa bayan. Nabanggit nga rin itong si Scotty na mas okay na ngayon ang kanyang lagay at naibalik na niyang muli ang kanyang rhythm matapos itong makarecover sa kanyang naging hamstring injury. Para sa akin, naniniwala ko mga chong na mas magiging maganda talaga ang ipapakita ng Gilas kumpara nitong nakalipas na window. Dahil sa pagbabalik ni Scotty sa ating national team ay mas magiging okay na yung takbo ng kanilang opensa, mas makakapag-focus na yung Gilas players gaya ni Dwight Ramos pagdating sa opensa. Dahil hindi niya na kailangan pang problemahin yung pagpapacilitate ng kanilang opensa dahil sa pagbabalik ni Scotty. At sana lang talaga ay sapat na yung pagbabalik ni Scotty Thompson para may panalo ang kanilang laro kontra Jordan at Iran. Actually, hindi lang naman si Scotty yung magbabalik dahil nandyan na rin si Kai Sotto. Kaya naman, expected talaga na mas magiging okay yung flow ng kanilang opensa kontra Jordan at Iran. Samantala, Gilas Pilipinas may problema kay Kai Sotto. Ano nga ba yan? Dahil ayon sa mga nakalap nating impormasyon ay isa sa pinoproblema ngayon ng Gilas Pilipinas ay itong si Kai Sotto. At dahil nga yan ngayon pa lang ito ulit makapaglalaro sa ating national team. Matagal-tagal na rin kasi noong huling naglaro si Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas. Kaya naman, hindi na ganun ka-solid yung chemistry ng Gilas kasama si Kai. Pero hindi naman yan masyadong problema dahil mabilis silang nakapag-a-adjust dahil meron ng background si Kai Sotto. Bukod dyan, isa pa sa pinoproblema ng Gilas kay Kai ay medyo kinakalawang pa ang kanyang katawan. Matagal-tagal na rin noong huling naglaro ng professional game si Kai Sotto. Linyang laro ay noong May pa sa Japan B-League. Kaya naman, talagang wina-workout pa ni Kai Sotto na may balik yung kanyang game rhythm. Pero ang magandang balita ay okay na agad yung pinapakita netong si Kai. Talagang may adjustment lang na kailangang gawin pero panigurado once na makapag-adjust na si Kai Sotto
at muling maibalik yung kanyang rhythm at chemistry kasama ng mga Gilas Pilipinas players, ay paniguradong mas lalaki yung chance natin na makuha ang panalo kontra sa Jordan at Iran. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo? Na medyo may problema pa kay Kai. Ano rin yung masasabi nyo? Si Scotty nga ba ang pag-asa ngayon ng Gilas? Comment mo lang dyan sa ibaba.